pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo at kung bumalik man po siya ngayon o kaya ay sa mga araw na darating, tayo po ay may pag-asa. Amen? So, yun po yung dahilan kung bakit may pag-asa tayo kasi babalik ang Panginoon. Pag bumalik ba siya, makakatiyak ba tayo na tayo ay makakasama niya? Amen ba? Praise God. Ngayon, ang pag-uusapan po natin, looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ. Ito po yung pinakapag-asa ng mga mananampalataya. Bakit tayo naglilingkod sa Diyos? Bakit tayo sumusunod sa Panginoon? Diba? Bakit tayo nagpapatuloy sa buhay? Kahit ang daming mga problema, nagpapatuloy pa rin tayo sa Panginoon. You know why? Because of this blessed hope. Amen po ba? Church, we have two destiny that is waiting for you and for me. Dalawang destiny ang naghihintay sa atin, either heaven or hell. Amen. So, kailangan maliwanag po sa atin ito dahil darating at darating yung time na tayo po ay haharap sa Panginoon at salamat po sa Diyos dahil tayo po ay haharap po sa hukuman ng Panginoon. Alam mo ninyo sa Bible, meron pong tinatawag nating final judgment. Sabihin nga po nating final judgment. Sabi po ng Hebreo 9:25, di ba? Sapagkat minsan lang mamatay ang tao, pagkatapos ay ang paghuhukom. Amen? So, ibig sabihin, kapag namatay yung tao, tayo ay darating sa paghuhukom ng Diyos. Alam niyo kung bakit napakahalaga at napakaganda na merong tinatawag nating final judgment. Dahil kung hindi, kawawa naman yung mga wala man lang hustisya sa mundo. Di ba? Yung mga halimbawa, yung mga nabilanggo na walang kasalanan, yung mga nabitay na walang kasalanan, dahil mayaman sila, binayaran nila yung kanila pong mga kasamaan, di po ba? Kaya, napaparusahan yung mga hindi dapat parusahan. Kay rami ng, yung awit na yon? Hindi yon. Okay. Kay raming naparusahan na walang kasalanan. Yan. Di ba? At parang alam mo yung awit na yun, ah. Yeah, magkatuno, no? Kay rami ng winasak na tahanan, no? Alam niyo mga kapatid, minsan luktok layuan mo ko, hindi totoo yun. Yun ang trabaho nun. Diba? Ikaw ang lalayo. Amen ba? So, yeah. Praise God. At ang sabi nga po dito, for you know, quiet will that the day of the Lord's return will come unexpectedly, like a thief in the night. So, Jesus is coming soon. Ito po yung pinakahihintay nating mga mananampalataya. The coming of Jesus. Praise God. So ngayon, ang paglilingkod natin ngayon, puro blurb pa lang. Sabihin nga nating blurb. Tingnan mo yung katabi mo kung blurb siya. Yeah. Di ba hindi? Maliwanag. Yeah. Maliwanag. Yeah. Ang ibig po nating sabihin, lahat ng ginagawa natin ngayon sa Diyos, blurb pa kasi hindi pa natin nakita ng mukhaan ng ating Panginoong Hesukristo. So, hindi pa natin nakikita yung langit talaga na pupuntahan natin. So, di ba, sa isang banda, nakaka-excited na, di ba, blurb. Yan. Excited ka. Wow, praise God. Excited po ba tayo? Pero siyempre, hihintayin natin. At darating ang Panginoong Hesukristo sa hindi natin inaasahan. So what are the signs of coming of Jesus? The signs of Jesus coming,
Okay? Next slide. Ang sabi dito, wars of nation. Matthew 24:7. Tignan ninyo Nation will go to war against nation and kingdom against kingdom. Di ba nangyayari na? Mm. At talaga naman, matagal na yan. Ang nangyayari. Kaya, lalong malapit na yung pagbabalik ng Panginoon. Mga bata pa kami noon Sabi nila, darating ng Panginoon. Ngayon, matanda na. Ganun pa rin. Pero alam nyo, ang nakikita ko, palapit na ng palapit. Kung noon isang dipa, ngayon isang dangkal na lang yung distansya nung pagdating ng Lord. Kaya maghanda tayo. Amen ba? So, kailan darating? Ito po yung mga signs. Nation go a war against nation. Kingdom against kingdom. Natural disaster. There will be famines and earthquakes in many parts of the world. But all this is only the first of the birth pains with more to come. Wow. Sinyal lang. Simula pa lang. Natural disasters. Di ba? At kailan lang nagkaroon tayo ng COVID. Di ba? Naging disaster ito sa atin. Daming namatay. Daming di ba? Naghirap. So next is signs of Jesus coming. Ano po ang nakalagay diyan? Persecution. Pag-uusig. Matthew 24:9-10. Then you will be arrested, persecuted, and killed. You will be hated all over the world because you are my followers. And many will turn away from me and betray and hate each other. Wow. Kaya, di ba? May nabasa ko kaninang umaga yung isang pastor. Hinuli siya kasi nagbabasa siya ng words of God sa kalye. At may nag-ano sa kanya. Di po ba? Tignan ninyo, that's a persecution. Alam niyo yung higit na persecute tayong mga Kristiyano. Di ba? Tayong mga mananampalataya ang gustong-gusto na pinipersecute. Wala man tayong mapakinggan na mga iglesia ni Cristo na pinersecute. I'm sorry O kaya ay Jehovah Witness. O kaya ay Muslim. Ang mostly na pinipersecute mga Kristiyano katulad natin. Alam niyo kung bakit? Kasi napapansin ko, napakatindi kasi yung buhay Kristiyano, alam mo? Kapag makakilala ka kasi sa Panginoon, nababago yung buhay mo. Kaya grabe yung paglilingkod sa Panginoon. Kaya ibig sabihin, may nakita sila na pagbabago, di ba kapag may bunga yung mangga, binabato? Kapag may bunga na nakikita sa'yo, wow, kakaiba na to Can you imagine, dating drug addict to, ngayon, papastor na siya. Kaya kung bakit ganun na lamang ang persecution na nararanasan natin. Persecuted and killed you. You will be hated all over the world because you are my follower. So, ibig sabihin, kung pinipersecute tayo, nakalagay sa Bible, magpasalamat tayo. Kung hindi ka pinipersecute, hindi ka follower ni Kristo. Parang nag-isip kayo May persecution na ba ako? Pinipersecute na ba ako? Excuse. Di ba? O secret Christian ka kasi. Alam mo yung secret Christian? Sekretong mananampalataya. Galing ka yata sa church, Hindi, dyan lang May hawak kang Bible, Ano to? Listahan ng mga ano to. Ay, nako po. Hallelujah. Huwag tayong mahiya na tayo'y mga Kristiyano. Huwag tayong mahiya na magpatotoo na ang Panginoon ay sumasa atin. Sabi ng Bible, kung ikinakahiya ninyo ako, ikakahiya din tayo ng Ama pagdating ng panahon. Ang dapat ikahiya yung masama. Kapag mabuti, ipagbunyi. Kapag mabuti, ipahayag.
Kung pagbabago, dapat wag mahiya. Magpasalamat tayo sa Lord dahil binabago tayo ng Lord. Ang hirap, ang dami mong relihiyon pero walang nababago. Pero wala tayong relihiyon, pero may relasyon tayo sa Panginoon. Nababago naman yung buhay natin. Di ba? Praise God. Pwedeng tanungin mo ng katabi mo, may nabago na ba? Meron na, pastor, meron na. Ano yan? Katawan. Imbes na mapalad, lumapad. Yeah. Kasama yun siguro. So, and many will turn away from me and betray and hate each other. Wow. Kaya napakaganda yung verse natin kanina, love one another that they may see that we are disciple. Magmahalan tayo. Amen po ba? Mag-abutan tayo. Amen. Then, letter D, lawlessness, pagsasawang bahala sa batas. Matthew 24. And many false prophets will appear and will deceive many people. Sin will be rampant everywhere, and the love of many will grow cold. Nakakalungkot pagsasawalang bahala sa batas. Yan. At kaya pinag-iingat namin kayo mga kapatid, sa social media. Ngayon lahat ay open na. No? Kasi meron akong narinig na sinasabi daw niya na hindi na mahalaga ang pumunta sa church kasi may TV naman na, may internet naman na. Di ba? Kahit nandun ka daw sa bahay mo. Mali. Mali yun. Ano ang sabi ng Bible? Hebreo 10:25, huwag niyong kaliligtaan ang inyong pagtitipon. Magpalakasan kayo sa isa't isa dahil malapit nang darating ang Panginoon. Amen? Kasi kung sa ano ka lang nanonood sa social media, kapag ang pag-usapan ni love your enemy, lipat. Tapos sabi, give your tithe, ay lalong ililipat. Pinipili mo Di ba? Pero alam mo, kapag ikaw ay nasa salita ng Panginoon, purihin ng Diyos, hallelujah. Kaya nga dapat mag-iingat po tayo. Baka ikaw, ganito, kung may mga question kayo sa mga pinapanood po ninyo, pwedeng magtanong kayo din sa amin. No? Kasi baka mamaya may kilala akong ganun May sinabi ako, na ito po ay hindi tamang katuruan. Matagal na pala siyang nanonood doon. Kaya mag-iingat tayo mga kapatid. Hindi ko sinasabi na huwag kayong manood. Mag-iingat. Mag-iingat tayo. Amen? At lagi ko itong sinasabi ito sa atin, hindi kailanman magiging Diyos ang tao. Never worship men or human. Hindi pwedeng magiging Diyos. Hindi magiging tao ang magiging Diyos ang tao. Gising kayo. Amen ba? So, kailangan maging maingat tayo dito. Minsan, pagsasawalang bahala sa batas. Then, next is spread of the God news. Ito na po, 24:14 New Living Translation. In the good news about the kingdom will be preached throughout the whole world so that all nations will hear it and then the end will come. Wow. Kaya alam nyo, kapag maibalita na ang mabuting balita sa buong mundo, ito na, darating na ang wakas. What do you think? Sa technology na meron tayo ngayon, hindi pa kaya naikalat ang mabuting balita? Di ba? Kasi yung mga nasa bukid, may cellphone na yan. Di ba? Habang nagsiselfone yan. So, yung bang sa advanced technology ngayon, parang talagang kaya nang abutin lahat Amen ba? Kaya alam ko po, lalong malapit ng pagbabalik ng Panginoon. Kaya dapat maging seryoso tayo. Amen ba? Praise God. Pwedeng sabihin natin sa katabi natin, seryoso ka ba talaga?
Dahil kung hindi tayo seryoso, ano po? Mhm. Yeah. Then, ano pa yung sumunod? Yeah. Deception. Yan, panlililang. False Messiah and false prophet will rise up and perform great signs and wonders so as to deceive, if possible, even God-chosen ones. Wow. So, ibig sabihin sa mga huling araw, maraming mga lalabas na mga Messiah, false Messiah. Anong tawag sa mga false Messiah? May sayad. May sayad. Tama yon, tama yon. And false prophets, yan, yung mga nagsasabi na ako ang Kristo, ako ang Diyos. Ano ho? Ito yung mga false prophet will rise up and perform great in signs and wonders. Wow. Minsan, hindi mo na talaga ma-sense ngayon kung ano yung totoo kasi, can you imagine, nagpapagaling naman sila. Ito yung sabi dito, at even the chosen ones, even the elect ones, yung mga, di ba, kaya kailangan tayo po ay laging sensitibo palagi sa banal na Espiritu. Amen? Kailangan maging mapuspos tayo dahil tama nga naman ang sabi ng Bible hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon. Panginoon ay maliligtas. Di ba? Ang sabi nila, Panginoon, nagpagaling kami sa mga may sakit. Nangaral kami ng iyong mga salita. Grabe, no? Pero yun nga, baka noong una, oo, pero nung bago sila namatay, baka bumaliktad na sila. Baka nawala na sila sa Panginoon. Kaya yon, di ba? Alam nyo ang paglilingkod sa Lord, hindi kung kailan ka nag-umpisa, kung kailan ka magtatapos. Kung paano ka magtatapos. Yan ang usapan nating mga mananampalataya. Ay, matagal na akong Kristiyano. Oo nga, pero ngayon, kumusta ka na? Ang pinag-uusapan natin bilang mananampalataya kung paano tayo magtatapos sa buhay na ito. Diyan po ba tayo? Kasi meron yung lagong nakakasama. Matagal na ako, reverend ako noon. Ngayon, hindi ko na alam. Diba? Kaya church, hindi pagalingan ang paglilingkod. Patiisan, kailangan pababahan, patuluyang maglingkod. Hallelujah! At ang napakaganda ay dapat lagi tayong nagsusuko sa Panginoon. Ano man ang maging kalagayan mo, huwag kang magbabago. Ano mang maging sitwasyon mo, magpatuloy ka lang sa Lord. Nagpapakumbaba tayo. Amen? Hindi lang nagkaroon ka na ng trabaho, naayos na yung papel mo, Diyos. Church, mga kapatid, si Lord nag-aayos ng papel, nag-aayos din ng buhay. Then, ano yung sabi pa? Ito po yung, alam nyo, ito yung chart ng timeline of the end times. Iano ko lang to, no? Nandito tayo ngayon, present church age. Puri ng Panginoon, may hinahintay tayong rapture. Rapture, ito po yon, judgment seat of Christ. Then meron yung 7 years tribulation and great tribulation. Habang nakarapture tayo, marriage supper of the Lamb, din yung pagtitipon natin, kasama natin ng Panginoon yan. After judgment, marriage. Sabihin nga natin marriage. Anong naisip nyo? Yung mga hindi nasubukang kinasal dito sa mundo, mayroong marriage. Amen ba? Marriage supper of the Lamb. Wow. Praise God. Kaya huwag kang mawalan ng pag-asa. Sobra-sobra na, pastor, yung kalendaryo ano ngayon? Ano ngayon? Hindi, sobra-sobra na talaga, pastor. Oo nga, alam ko rin. Bakit ibang tingin nyo sa akin? Hindi ba? Kasi, purihin ng Panginoon. Mayroong kasalan na naghihintay sa mga hindi nakaranas ng kasal. Kayo mag-alala. May dakilang kasalan, may pag-asa. Lakpakan natin si Lord, mga kapatid. Purihin ng Diyos. Kaya hindi ako nalulungkot sa inyo kapag wala kayong hindi pa kinasal. Hindi. Pinagpipray ko na lumago kayo sa Panginoon.
Amen? Hindi ko naman gusto na, hindi naman ako killjoy. Ba't parang ayaw mo yata kaming mag-asawa, pastor? Hindi naman. Hindi naman. Pero kung ito yung makabubuti sa inyo, sabi ni Apostol Pablo, kung makabubuti sa inyo, wag na lang. Pero kung ito ang dahilan na kayo mahulog sa impyerno, mag-asawa na kayo. Yun ang sabi din po niya. Kaya, purihin ang Diyos. Salamat po sa ating mga asawa. Amen ba? At alam ko po na binigay po sila ng Lord. Alam nyo, ibinibigay sa atin yan ng Panginoon. At of course, dahil nagdi-desire tayo. Desire. Aspire. Sabi natin aspire. Aspire in aspire before you expire. Yeah. Di ba? Mag-aspire lang kayo. Bago ma-expire. Number 2, Jesus is coming soon. Yan. Jesus is coming soon. We will be caught up in the air for the blessed hope. Actually, dito natin kinuha yung rapture. Actually, sa Bible, walang words na rapture. At ito po yon. Dito natin kinuha yung caught up in the air. Yung caught up, ang ibig sabihin nito, yung dinagit ka. Dinagit ka ng hangin. Parang for the twinkling of an eye. Subukan ko ninyong twinkle. Kisap mata. Di ba? Yung pag ganun ng mata mo, yung isang kisap mata mo, pag yung rapture, halimbawa, pag kisap ng mata, may katabi ka, dumating yung rapture. Siya ay na-rapture, ikaw hindi. Gumanong ka, wala na siya. Praying na pag dumating ang rapture, walang maiiwan dito. Parang yung iba sigurado na ba? Di ba? Alam nyo, ang kailangan natin gawin, magmahalan tayo. Humingi tayo ng tawad. Kung may mga grudges pa kayo, kung may, sabi ni Pastor Larry, nung pre-preach niya ito, may humingi ng tawad. Kasi mga kapatid, rapture is not a joke. Alam mo ninyo, kapag maiwan tayo, yung sabi ko kanina, great tribulation is waiting. Ang sabi ng Bible, mabuti pang huwag ka ng pinanganak, sabi doon. Bakit? Dahil ang kamatayan ay tatakasan ka. Revelation chapter 9 verse 6. Sa panahon na yon, kapag naiwan tayo sa rapture, ang sabi ng Bible, hanapin mo man ang kamatayan, ngunit ang kamatayan ay lalayuan ka. Wow! Saksakin mo man yung katawan mo ng ilang saksak, hindi ka mamamatay. Di ba? Alisin mo kayo yung liig. Bakit? Baka babalik. Yun ang sabi ng Bible Hanapin mo ang kamatayan, ngunit ang kamatayan ay lalayuan ka. Ang Bible pong nagsasabi nito. Life is not a joke. Life is very serious. Ang paglilingkod natin sa Panginoon ay napakaseryoso. Kaya nga, 4,300 religion na ngayon. Kasi ang mga tao marahil napapansin nila na totoo yata na may katapusan, totoo yata na may langit at may impyerno. Sige, gawa sila ng gawa ng relihiyon. Pero wala tayong makikita sa Bible na relihiyon na makapagliligtas sa atin. Only our right relationship with Jesus Christ. Amen po ba? Yes. Alam niyo, walang connection ang religion to Jesus Christ. Ang daming relihiyon na hindi naniniwala kay Jesus. Kaya kailangan natin talaga na makamit, matanggap ang Panginoong Jesucristo. Dahil darating ang time, gustuhin mo man o hindi, wala yan, sabi-sabi lang yan. Sana nga sabi-sabi lang. Kung sinabi mo, hindi totoo yung rapture, sana nga. Paano kung totoo? Huling-huli ka. Huli ka. Di ba? Huli ka na nga, nahuli ka pa. Ibig sabihin, nahuli tayo na hindi tayo nakahanda. Church, the rapture is true. Amen ba? According to the words of God. Then, next, Jesus' resurrection will
Raise people from the dead. Yan. Pakibasa po natin verse 14. For since we believe that Jesus died and was raised to life again, we also believe that when Jesus returns, God will bring back with Him the believers who have died. Wow! Purihin ang Panginoon. Di ba kayo na-inspire? Kasi lahat naman tayo dito sa mundo mamamatay. Di ba? Huwag mong sabihin hindi ka mamamatay. Pero pwede bang huwag nating pag-usapan yung pastor? Minsan, no? Parang natatakot tayo eh. Pero alam mo, kailangan mapag-usapan natin kasi halimbawa, marami kang kayamanan. Kailangan pag-usapan mo yan para maiwan ng mabuti yung mga kayamanan mo. Kung hindi maayos yung kayamanan mo, Brother Rex, baka pag-awayan ng mga anak. Mga anak, kaya kapag mamatay ako ha, yung bundok doon sa sa'yo yun. Ganon. Ilang bundok ba yung meron ba sa atin? So, huwag nating ipamana yung utang, sabi nila, no? Ang pinakamagandang ipamana sa mga mahal natin sa buhay ang ating Panginoong Jesucristo. The greatest inheritance that you give to your loved ones, to your children, ay walang iba kundi yung pagsampalataya nila sa Panginoon. Bakit? Magkikita pa rin tayo. Nagkikita pa rin tayo. Kahit tayo ay magkakahiwalay dito sa mundo, ay darating ang time, magkakahiwa-hiwalay tayo. Dahil yun nga di ba? Hindi natin alam kung kailan. Kung kailan tayo susunduin ng kamatayan. Pero kapag tayo ay nasa Panginoon, ang sabi dito, for since we believe that Jesus died and was raised to life again, we also believe that when Jesus returns, God will bring back with Him in believers who have died. Ang mga namatay na kay Kristo ay titipunin niya muli at makakasama niya tayo. What an excited moment. What a glorious day. Hallelujah. When we see Him, when we face Him. Hallelujah. So, do not grave like people who do not have hope. Yan. Kaya purihin ng Diyos dahil tayo ay naniniwala na ang Panginoong Yesus ay namatay at muli siyang nabuhay, ganon din ang gagawin sa atin. Ngayon, kung hindi tayo naniniwala sa Panginoong Yesus na siya'y namatay at muling nabuhay, hindi tayo niya makakasama. Amen? God will bring back with Him the believers who have died for Jesus. Do not grave, pakibasa natin letter B, do not grave like people who do not have hope. Huwag daw tayong malungkot katulad ng mga tao na walang pag-asa. Di ba? So ibig sabihin, lahat tayo dumarating yung grave. Lahat tayo dumarating yung kalungkutan. Lahat tayo dumarating yung paghihinagpis. Pero alam mo yung paghihinagpis, iba yung kapighatian na may pag-asa. Kaysa sa yung kapighatian na walang pag-asa. Ito yung sinasabi dito. Kung kayo man ay namimighati, huwag kayong katulad ng mga tao na walang pag-asa. Anong ibig sabihin? Kayong mga tao na walang pag-asa sa kanilang kapighatian, sa kanilang kahirapan. Diba? Sobra yung kalungkutan. Diba? Dahil sa sobrang kalungkutan, yung mga hindi na alam ang kanilang mga ginagawa. Pero tayo ay dumadaan din sa kapighatian, pero ang napakaganda, may pag-asa pa rin tayo. Anong ibig sabihin nito? Basahin natin. And now, dear brothers and sisters, we want you to know what will happen to the believers who have died, so you will not grieve like people who have no hope. Ibig sabihin, kapag namatay tayo na nasa Panginoong Jesucristo, may pag-asa na naghihintay sa atin. Ang mahirap yung namatay ka. Alam mo yung pinakamalaking problema sa mundo, hindi yung namatay ka na hindi mayaman. Ang pinakamalaking problema mo sa mundo yung namatay ka na wala ang Kristo sa buhay mo. That is the greatest critical or problems na meron ang tao. Di po ba? Anong sabi ng Bible? Ano ang mapapala ng tao? Makuha mo man ang lahat ng kayamanan, ngunit mapapahamak naman ang iyong kaluluwa. Praise God. So do not grieve like people who do not have hope. Kaya minsan, di ba, namatayan tayo,
Umiiyak tayo, siyempre. Anong ibig mong sabihin, pastor? Ibig sabihin, kapag namatayan ka, tumatawa ka, hindi naman sa ganon. Di ba kapag namatayan tayo, umiiyak tayo. Pero dahil sumasampalataya ka sa Panginoon, ang sabi mo, hindi goodbye. Ano yung sasabihin mo? See you later. Wag ganon, see you in the morning. Mapapadali tayo nun. Dapat, pero mas matindi yata, see you later. Lalong madali na. See you soon. Madali din. See you na lang. Pasigurado, see you. Ano ang ibig kong sabihin? Ang ibig sabihin nito ay, Church, I want to tell you this. Death is not the end after all. Kasi bakang sabi natin, mamatay na nga para matapos ng lahat. Church, no! Death is the beginning. Ang katotohanan, ang kamatayan, dito po ang umpisa ng lahat. The beginning of your destiny. Either heaven or hell. Bakit pa tayo nagtitiis dito? Bakit pa tayo naglilingkod sa Panginoon? Kung wala pa rin lang namang naghihintay na pag-asa na hinihintay natin. Di ba? Magpakaano ka na lang dyan, magpakawalwal ka na lang, magpakawala ka na lang. Pero alam mo ninyo, sa totoo lang, may naghihintay sa atin. Nakakalungkot kasi nga yun ang alam ng maraming tao. Mamatay na nga para matapos ng lahat. Pero baka sa totoo lang, hindi po katapusan ng lahat. It's just the beginning. It's just the beginning kung ano yung pinili mo na buhay. Alam nyo kung bakit nabubuhay tayo dito sa mundo? This is just the preparation of your destiny. Amen po ba? Ilang taon tayo mabubuhay kayo dito sa mundo? Oh, ilang taon ka na ano? Huwag ka nga magtanong, pastor. Huwag ka nga magtanong ng taon, pastor. Yeah? So, ibig sabihin, malaking bagay na kapag maabot daw natin ang 80. Oh. Ilang taon ang gusto mo? 120? Ikaw? Basta ako, 80, 90, okay na yun siguro. Ba't pinag-usapan natin ang taon, pastor? Hindi, yung ibig kong sabihin is, can you imagine, ilang taon lang tayo nabuhay dito sa mundo, ang katumbas nito ay eternity. Halimbawa, yung sinabi sa Bible, yung si Lazaro at saka yung mayaman, di ba? Si Lazaro, pulubi, pero nakakilala siya sa Panginoon. Yung mayaman, sobrang yaman, pero wala siyang panahon sa Diyos. Di ba namatay silang dalawa? Mayaman ka man o mahirap, mamamatay ka rin. Pwedeng sabihin mo sa katabi mo, alam mong mamamatay ka rin. Bakit hindi nyo masabi? Hindi ko naman sinasabi na mamatay ka sana, hindi. Mamamatay din tayo eh. Hey! Para malaman ninyo, baka ngalangan ninyo, hindi kayo mamamatay tayo lahat. Pero siyempre, hindi natin mamadaliin. May time tayo. Pero yun nga eh, ilang taon tayo na nabuhay dito sa mundo, ni hindi ka man lang, wala man lang tayong panahon sa Diyos. Di ba? Ilang oras lang tayo dito sa church. Minsan ka, nandito ka sa church, sobrang busy mo pa sa telepono mo. Parang may biglang gumanon ka agad. Di ba? Buti na lang wala dito. Kaya lagi kong sinasabi, the more na nandito ka na, samantalahin mo na huwag mong hayaan na hindi ka makaranas sa Lord, huwag mong hayaan na hindi ka makatanggap sa Panginoon. Kung nandito ka na, lubos-lubusin mo na at hangarin mo na maranasan ng Panginoon. Hallelujah! Ayaw ng Lord na sayang. Alam mo ba, ayaw ng Lord na ng mga sayang na panahon. Nandito tayo, baka ganon. Ayaw ng Lord na nasayang na nandito ka. Kaya nandito na rin lang tayo, samantalahin na natin.
Di natin alam kung magkita-kita pa tayo next week. Lalong umibang tingin nyo sa akin. Sinong nakakaalam? Pero kung magkita-kita pa tayo, praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Kung hindi tayo magkita-kita, magkikita tayo sa langit. Magkikita tayo doon sa inihanda ng Panginoon. Bakit? Kasi may pag-asa tayo. Kaya alam nyo, dapat yung mga amo natin, dapat din nilang malaman ito. Napakaganda, napakayayaman nila, but they also need salvation. Kaya nga diba, yun yung lagi kong sinasabi, ang mga Kastila, dinala nila sa atin yung religion. Tayo naman, dalhin natin sa kanila ang salvation. Pasalamat tayo na pumunta sila doon sa Pilipinas. Dahil kung hindi, baka naging Muslim tayo lahat doon. So, all things work together. Pinaalis natin sila, sinundan naman natin sila. Yan, ganon yun. Malis nga kayo dito mga Espanyol, sabi natin, tapos sumunod din tayo. Parang, napaganda. Di ba? Dapat ang sinabi natin, mauna na kayo susunod gabi. Pero alam nyo, tama yun, sabi ni Sir, napaganda naman yung natin. Kasi, can you imagine, sa ibang bansa pala dito, yung Araygo, 10 years sila. Sa ating mga Pilipino, 2 years lang. Kailan ko lang nalaman, ganun pala tayo ka-favor. Amen? Oh. Praise God. Salamat sa Panginoon. Amen po ba? Hallelujah. At ngayon ay, Then, caught up together to meet the Lord in the air. Yan. Caught up together to meet the Lord in the air. Church, ito po yung pinakahihintay natin. Darating ang Panginoon. Lahat yung ang mauunang maliligtas, then next. First to be raised from the dead, to be caught up and meet Jesus in the air are the dead. Yan. Ang mga mauunang babangon muli ang mga unang namatay na mga mananampalataya kay Hesukristo. Kaya kung hindi sila sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo, so siguro yun nga, magre-resurrect din sila pero iba po yung kanilang pupuntahan. Pero para sigurado, yung mga ang mga namatay na mananampalataya, silang maunang mabubuhay bago tayo. Ibig sabihin, sila ang unang mako-caught up. Diba? First, the believers who have died will rise from their graves. Then will be caught up in the clouds to meet the Lord in the air. So, second, to be raised from the dead, to be caught up and meet Jesus in the air are the believers who are still alive. Wow! Nakuha natin, mga kapatid. Naintindihan natin na after na mag-resurrect yung tatay natin kasi mananampalataya sila, mauuna sila. Yan, pang second trip tayo. Kaya lang, baka yung second trip na yun, wala nang last trip. Kaya siguruhin natin na madadala tayo. Amen po ba? Yun nga yung lagi nating sinasabi, di ba, na nag-aaral. Mabuti sana kung nagkamali ka lang ay, hindi maganda dito, babalik ako doon. Yun lang. Wala nang third trip. Wala nang fourth trip. Yan. Kaya kailangan siguruhin na natin. Amen ba? So, tayong lahat, who will still alive and remain on the earth will be caught up in the cloud to meet the Lord in the air. Then we will be with the Lord forever. Sabihin natin forever. Naghanap ka ba ng forever mo? Come to the Lord. Come to the Lord. Hallelujah. Pastor, natagpuan ko na eh. Iyon nga eh. Di ba? Sabi niya, siyang forever mo, pero nung after 1 month, iba na naman. Wala dito yon. Wala. Amen. So, next. Malapit na tayo. Future, resurrection, transformation, mortal body becomes immortal. Wow. Napaka-excited to. Pakibasa natin. Basahin natin. For our dying body must be transformed into bodies that will never die.
our mortal bodies must be transformed into immortal bodies. Then when our dying bodies have been transformed into body that will never die, this scripture will be fulfilled. Praise God. Hallelujah. Matransform tayo. Kaya may pag-asa, mga kapatid. Yung ilang diet mo na hindi talaga, matransform tayo. Ang sabi sa Bible, perfect. Kaya yung mga nagkaisang abs, magkahiwalay na yan, magkahiwalay na yan. Perfect. Yung mga walang buhok, magkakaroon na. Yung mga may walang ngipin, magkakaroon na din. Yung mga walang kilay, maayos na. Yung mga may headache, stomachache, ano yan? Headache. Maayos na. Praise God. Excited ba kayo? Siguro, wala nang sakit. Mataas na ako nun siguro. Di ba? Perfect na. Then, final state, no more death, sickness, suffering, sorrows, pain, or tears. Woo! Glory to God! Hallelujah! Alam mo ninyo, ito po yung pasilip ng langit. Ito po yung pasilip ng langit. He will wipe away every tears. Wow! Di ba? Ilang araw ba tayo umiiyak, bigong-bigo ka, dami mong problema. There will be no more sorrow, crying or pain, and death. Wala nang kamatayan doon. Praise God. Things are gone forever. So, ibig sabihin, nabago na ang lahat. Amen? Praise God, nabago ng lahat. Yung mga, di ba, kaguluhan, yung mga politics na yan, wala na. Dami mo nang ang problema, problema mo pa. Di ba? We are in the kingdom governed by God. We will be reunited with our family and spend eternity with Jesus. There will be with the Lord Jesus forever. Hallelujah. Ibig sabihin, there will be a grand reunion in heaven. A grand reunion, church. Ito po ang sinasabi ng Bible. Ibig sabihin, makikita na natin yung mga pamilya natin na nauna. Ibig sabihin, purihin ng Diyos. Makikita mo na rin siguro doon sila Moises, sila Joshua, yung 3 kings. Siguro makikita mo na rin. Ano po, doon sila Pablo. Wow, at higit sa lahat, makikita natin ang ating Panginoong Hesukristo na inaawitan mo, sinasayawan natin linggo-linggo. We can see Him face to face. Wow, Lord. Then ang sasabihin niya sa atin, welcome, my faithful, well done, servant. Amen po ba? And I pray na hindi po sana sasabihin sa atin, lumayo ka dito, hindi kita nakikilala. Ano po? Kaya, alam nyo, napaka-excited. So, encourage each another with these words. Huwag tayong matakot sa the end of the world. Di ba? Minsan lang, katapusan na ng mundo. Wow! The more na ma-excite tayo. Di ba? Sa mundo, parang natatakot sila. Meron yung Armageddon, meron yung the Dome of the Last Days. Pero alam mo, ang sabi ng Bible, magpalakasan kayo dito. Magpalakasan kayo sa mga salitang ito. Praise God. Bakit? Yun nga, hindi po naiwasan yung mga problema na nararanasan natin, pero lahat yan ay magtatapos. At tayo ay haharap lahat sa Panginoon. Amen ba? Doon makikita na natin ang mukhaan ang ating Panginoon. Yeah. Sabi nung awit, di ba, how can I imagine? Di ba, when I see you, ano kaya yung gagawin ko kapag makita kita ng personal? So, praise God. Hallelujah. Jesus is coming soon, church. We have the greatest hope ever in this life if we have Jesus Christ in your life. Hindi po ako ang nagsasabi nito. The Bible itself, you need Jesus in your life. Amen po ba? At purihin ang Panginoon. Kailangan matanggap natin siya kasi siya yung magliligtas sa atin.
If you accept Jesus, because Jesus who you accepted, then He will save you. Reunited with loved ones in heaven, God's people will see His face. Wow. Tingnan mo, reunited. Alam nyo, may mga nakalagay dyan sa social media, napakalapit sa ganong mga ano din nila. Mga reminders yan. Talagang magkikita-kita po tayo. Then, God people see His face. Then last, ang sabi po dito, pakibasa natin, many believers will be deceived. Sin will be rampant everywhere. Jesus will come for people that are prepared. Blessed hope. Jesus is coming soon. We need Jesus in our lives. Amen ba? Kaya sa oras na ito, nakakasiguro po ba na nasa atin ang ating Panginoon? Tinanggap na po ba natin sa ating mga buhay? Hallelujah. Bakit siya ang magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan? Kung sino, kung anong mga relihiyon ang tinanggap mo, hindi ka madadala doon. Only Jesus can bring you to eternal life. Amen ba? Kaya Jesus will come for people that are prepared. Kaya sa oras na ito, ang sabi ng Bible, di po ba, na ang lahat ng tumatawag sa Kanya ay maliligtas. Hallelujah. Kaya kailangan tayo po ay tumawag, kailangan tanggapin po natin ang Panginoon. So, ano ba yung mga nakikita natin na hadlang? Church, before I close, are you ready now to face the Lord? If Jesus come today, at this very moment, nakakasiguro ka ba? Nakasama ka niya? Very serious question, church. Praise God. Ano ba yung mga umahadlang? May mga hindi pa po ba tayo pinatawad? May mga hindi pa po ba tayo, di ba, tinanggap? Baka, di ba, may mga hatred pa rin ba sa ating puso? May mga galit pa rin ba? Kumusta yung relationship natin? Relationship natin sa ating mga mahal sa buhay. Hallelujah. Kaya sa oras na ito, napakaganda na humingi na tayo ng tawad. Humingi na tayo ng kapatawaran. Amen ba? Pwedeng tayo pong latay tumay na mga kapatid.